Dear Lady Love TV. Magandang araw. Tunghayan po natin ang pagpapatuloy ng ating kwentong pinamagatang Pahiram ng Pag-ibig. Narito na po ang ikalawang bahagi. Hindi ko na ipinaalam pa kay Lola Anisha kung ano yung nangyari sa akin sa mansyon ng mga merkado. Nagsinungaling rin ako at sinabi ko na nanghiram ako ng dress ng kapwa hasyendera dahil naiiksihan ako sa aking bestida. Nandito ako ngayon sa tibing dagat at namumulot ng mga shells. Para sa shells ay may napulot rin akong iba't ibang kulay ng bato. Pinulot ko na rin iyon, pandagdag dekorasyon sa gagawin ko na kwintas at bracelet na yari sa shells. Bawat napupulot ko nilalagay ko sa plastic bag. Mainit na ang araw at humahapdi na ang kaunti yung balat ko. Pero dahil sanay na, parang wala lang yun sa akin. Sa hindi kalayuan, tanaw na tanaw ko ang mansyon. Pinagpagan ko ang kamay na may buhangin at tinali na ang hibla ng plastik na may lamang shells at bato. Unti-unti akong lumapit sa hagdanan ng bato at ng mansyon ng mga merkado. Ang mansyon nila ay nasa tuktok ng burol. Napapaligiran ang ilalim ng malalaking bato kung saan ang ilalim ay dalampasigan at napakalawak na dagat. Sa bawat gilid nito may nakahilerang sun launchers na siguro ipinalagay nila. Dahan-dahan akong pumunta sa itaas. Hagik-hikan agad ang aking narinig. Tumalas ang aking pandinig nang marinig ang malinding tinig ng babae. Sa isang halaman na puno ng bulaklak, nagtago ako doon at hinanap ang ingay. Then I saw the youngest merkado, Zeki. Habang yakap ang babaeng maiksi ang buhok at morena. May hawak na tuta ang babae. Apawat dila ng tuta sa kanyang mukha ay humahagik-hik ito. Nangunot ang noo ko at pinagmasdan silang mabuti. Sobrang lapit nila sa isa't isa. Kasing lapit noon na nagkita ko siyang may kaanuhan. Hay, ba't ko ba naalala yon? Kinalimutan ko na yun eh. Bakit ganun yung mga lalaking taga Maynila? Nung kailanman ay may kaanuhan siya tapos ngayon, iba namang babae. Sa pelikula na napapanood ko ganun rin eh. Mga lalaki raw sa syudad ay mararahas. Alam mo ba yung ginagawa mo? A voice from my back make me jump. Napaayos ako ng tayo at pinulot ang nahulog ko na plastic. Hay, napakamot ako sa aking ulo at ngumiti. Ang aking ngiti ay hindi umabot sa aking mata. Dahil itong lalaking ito, nakita akong nakahubad. Hays, bakit ba nang dumating sila, isa-isa nang nawala ang aking kainosentehan? Bakit kasi napapadala sila dito ngayon? Nakita kong tinignan niya ang aking likod, kung sino ang aking sinisilip at binalik ang tingin sa akin. Napadaan lang ako. Inangat ko yung plastic. Nagkuha ako ng mga shell sa dagat. Gagawin kong bracelet. Tumango siya pero nasa akin ang tingin. Marunong ka? Napatingin ako sa namimintog niyang muscles nang humalokip-kip siya. Nanghina ako bigla dahil parang hindi ka-level ang taong kausap ko ngayon. Nanliit ako sa sarili ko. Oo, marunong din akong gumawa ng pamaypay at banig. Sagot ko na paipagmamalaki. Nilahad niya ang kamay. May I see? Napaawang ang labi ko at agarang pinakita iyon sa kanya. Binuksan niya ito at isa-isang tiningnan ng bato at shells. Pwedeng magpagawa? Kalaunan ay tanong niya. Mas lumapad yung ngiti ko. Sige po kuya. Ngumuso siya at matiim akong tiningnan. Itong lahat ng to gawin mo para sa akin. Napawi ang ngiti ko nang maalala na kaya ako kumuha ng shells para mabenta at maipagbili ng school supplies. Kukuha na lang ulit ako kasi ibebenta ko yan. Malapit na kasi ang pasukan. Ngumiti pa ako sa kanya para hindi siya ma-offend. Pero promise, igagawa kita. Umiling siya. Bilhin ko na lahat yan, basta gumawa ka. Talaga? I exclaimed happily, then he nodded. Kahit hindi siya ngumiti, ang gwapo-gwapo niya pa rin. Yes, sagot nito sa akin. Sige po, tatalikod na sana ako nang may maalala. Ilang taon na po kayo kuya? Tanong ko rito. Ganun pa rin ang posisyon niya at nakahalukip-kip na nakatingin sa akin. 24. Maiksing sagot nito. Napakagat ako ng labi at tumango. Sige, gagawin ko na to. Paalam ko rito at tumakbo na ako palayo. Masaya akong umuwi sa bahay at ginawa yung bracelet. Masaya ako dahil alam ko yung gagawin ko ay sure na may peperahin na ako agad. Hindi ko na kailangang ibenta sa mga dayo sa palengke. Ang ganda ng ngiti natin ah. Tukso sa akin ni Lola na may bitbit na kaldero ng bilo-bilo. Ay Lola, kayo pala. Siyempre naman po, si Lolo po.
Ayun, nasa asyenda. Naglilista ng mga magsusugod ngayon dahil babalik na sa susunod na linggo ang senyora at senyor sa Maynila. Ganun po ba? Para kanino po yung bilo-bilo? Pahingi naman po. Nako, eto sa'yo. Nilagay niya ako sa bowl. Nilantakan ko agad iyon. Ang sarap niyo magluto, Lola. Mas masarap sana kung ikaw ang nagluto. Marunong kasi ako magluto ng bilo-bilo. Kaya naging isa iyon sa mga paborito ng mga hasyendero ng mga merkado. Sige, Lola. Susunod na ako magluluto. Dadalhan niyo po ang senyor at senyora. Yun na nga ang problema ko eh. Kasi hindi kasya sa oras ko eh. Gustong-gusto pa naman to ng anak nila na si Zeki. Nagpapahatid nga doon. Saan ba kayo pupunta? Sa palengke. Bibili ako ng gamot ng lolo mo dahil inuubo. Sige Lola, tatapusin ko lang to. Ako na magdadala niyan doon. Ang bait mo talaga. O siya, ikaw na ang bahala dyan. Ilagay mo na lang sa barong mamaya para hindi ka mahirapan, ha? Opo, Lola. Tsaka magsaing ka bago ka umalis. Opo, Lola. Tsaka yung bra at panty mo nandito pa sa sampayan ha sa labas. Mamaya nakawin pa yan ni Bentong. Alam mo naman yun. Hala, nakalimutan ko. Naalala ko pala yung bagong labas sa presinto na rapist sa aming lugar. Panay raw kasi ang tingin sa akin kaya nababahala si Lola. Ikaw talaga? Nadatnan ka na, dalaga ka na. Dapat alam mo na ang dapat gawin. Bilang lola na nagpalaki sa akin, hindi sila nagkulang sa pagsasabi at pagpapaalala. Kaya swerteng-swerte ako sa kanila. Opo Lola, pasensya na. Sigaw ko rito upang marinig niya dahil andun na siya sa labas. Bago ako umalis ng bahay, nag-ayos muna ako ng sarili. Ewan, ngayon lang ako nag-ayos. Noon diretso alis naman ako. Iba na talaga pag nagdadalaga na. Nilagay ko sa barong ni Lola ang mga Tupperware ng bilo-bilo. Nakapuyod ang aking buhok. Nakapantalon ako at nakasleeveless na kulay puti na minsanan ko lang suotin. Sa bulwagan ng mga kuliglig lamang ang aking naririnig at ang tahimik ng buong paligid. Tao po, sigaw ko at kinatok ang nakabukas na pinto. Umihip ang hangin galing sa dagat. Hinipan nito ang dreamcatcher na mamahalin sa itaas ng pinto kaya tumunog iyon. Tao po, senyora. Nakalipas ang ilang sandali ay lumapit na ang katulong nila. Oh, ikaw pala, Karen. Yan na ba ang bilo-bilo? Pamilyar sa akin ang katulong. Tingnan ko nga yan ba yung nadala mo? Sa loob nun ay ang nakabox na 2 bracelet na yari sa shells at bato na gawa ko. Ibibigay ko na rin to kay Kuya Mario mamaya. Opo, ito yon. Ako na nagdala dahil nasa palengke si Lola eh. Magsasalita na sana siya ng, ay nako, yung niluluto ko. Pwede ba ikaw na lang ang magbigay? Nasa poolside si Senyor Zeki. Ibigay mo na lang sa akin ang para kina senyora dahil nasa palengke rin ang mga yon. Sige po, binigay ko dito ang 3 Tupperware. Isa po kay Kuya Mario. Agap ko dito bago ko tinungo ang poolside. Namamangha ko pa rin pinagmasa ng mga antigong paintings nila na nakasabit sa dingding. Kahit ilang beses mo iyong tingnan hindi ka magsasawa. Lalo na iyong mga nasa gitna. Yung emblem ng kanilang angkan. Sabi nila Lola, matagal na iyon mula pa sa pinakaninuno nila at nagkakahalaga raw iyon ng milyon. Grabe, balang araw yayaman na rin ako. Magtatapos ako ng pag-aaral at magtatrabaho. Mag-iipon ako para dumami at yumaman rin ako. Lumiko ako nang nasa pasilyo na ako nang biglang may dumapo sa aking balikat. Napatigil ako at napatingin doon. Napatili ako at napatalon-talon na makitang ahas iyon. Lola! Nanginginig ako sa sobrang takot. Nabitawan ko yung bayong. May biglang kumuha noon at nakarinig ako ng tawa. Nawala ang bigat ng ahas sa aking balikat. Oh, I'm sorry. Pasaway talaga itong alaga ko. Hinimas-himas pa nito ang ahas na lumulubid sa kanyang kamay. Hindi man lamang siya natakot. Tiningnan ko ang bilo-bilo na nagkalat na sa sahig. Maluha-luha ko siyang tiningnan at ginuro. Sinadya mo yun? My blood boiled when he laughed. Sorry, hindi ko talaga sinasadya na magugulat ka. Ayan, tingnan mo. Tinuro ko yung bilo-bilo sa sahig. Pinulot ang box ng bracelet doon. Sinira mo. Himuto ko rito. May kinuha siyang kwadra at nilagay doon ang ahas at ipinatong sa upuan. Sabi ko, pasensya na. Akala ko hindi ka natatakot. Pero hindi yun naibsan ang galit ko. Hindi lahat ng akala mo ay totoo. Tingnan mo ngayon, nasayang yung bilo-bilo. That's a food for fact's sake, he hissed mockingly. The smile in his eyes never fade.
Tila gustong-gusto ko yung reaksyon na nagmumula sa kanya. Parang sinabuyan ng likido ang aking sistema at biglang uminit ito na kumalat. Umigkas ang aking kamay at sinampal siya. Tumabingi ang kanyang mukha. Imbis na magalit, nakitaan ko pa ng multo ng ngisi ang kanyang labi. Damn it, mura niya. Wala kang modo. I cried, but I choked my words na lumapit siya sa akin. Padarag niya akong tinulak sa pader at kinulong. Anong sabi mo? Ang mukha niya ngayon ay seryoso na at wala nang halong pilyo. His jaw clenched. Tila nagalit ko pa siya. Pero pinanindigan ko yung galit na nararamdaman ko. Sabi ko wala kang modo. Ulit ko. Again please. Wala kang. Napatigil ako ng kabigi niya ang aking patok at inangkin ang aking labi. Napamulagat ako at halos lumuwa ang mata nang maramdaman ang kanyang labi na gumagalaw sa aking labi. Huwag. Naputol ang aking sinabi nang pumasok ang dila niya sa aking bibig. Bawat piglas ko ay hinaharangan niya. I tried to kick his balls pero nakulong ng tuhod niya ang binti ko. Tuluyan ako napaiyak nang hindi siya tumigil sa paghalik sa akin. Tama na. Umiiyak ako nang sa wakas ay pinakawalan niya ang aking labi. Kapos kami pareho sa hininga. Sobrang lapit ng labi niya sa aking labi. Sorry, but I'll climb a fucking mountains just to kiss your sweet lips again. Anas niya, pero tinulak ko na siya agad. Hindi ko na pinansin ang pagkain na nasa sahig. Iniwan ko na lang yon at walang lingon tumakbo. Halos hindi ako makatulog ng gabing iyon. Pinipilit ko maging masaya sa harap ni na lola at lolo kahit ang totoo ay lalagnatin na ako. Hindi na berhen yung labi ko. Ganun pala yon. Hala, hindi ko talaga matatanggap. Kinaumagahan, tulad ng dating nakagawian, sa dalampasigan ng aking unang punta. Dahil hindi ko nakita kahapon si Kuya Mario, kaya hindi ko na ibigay. Hindi rin pwedeng ibenta ko ito. 1 linggo na lang pasukan na. Kailangan kong kumita sa pagbebenta nitong shells, kaya kukuha ko ng marami ngayon. Hindi na tulad ng dati, mas malayo sa mansyon ang aking kinaroroonan ngayon. Nandito ako sa parte kung saan may mga gagandang maliliit na kuweba at malalaking korales na bato. Nang wala na akong mahanap, naglakad ako sa direksyon kung saan papunta sa mansyon. Doon na naman ako huminto at naghanap. Nang makitang maraming batong kulay green sa bandang malaking korales doon, ay pumesto ako at nagpulot. Ano ba? Napatigil ako nang marinig ang boses ng babae. Dahan-dahan akong lumakad at hinanap ang boses na iyon. Huwag dyan. Oh, huh? Naninindig ang balahibo ko nang marinig ang pamilyar na boses. Sobrang kumakalabog ang puso ko sa natanto. Nakaramdam ako ng galit. Nakakakiliti dyan. Show me, sabi pa ng lalaking boses. Kumalat sa sistema ko ang pait at galit. Hindi ko alam kung bakit. Wala akong pake sa tunog na nalilikha ng aking paa sa pagmamadali ng aking pagkilos. Naiinis akong maisip na katulad siya ng mga lalaking taga Maynila. Sa likod ng malaking batong korales, nakaupo ang babaeng nakakulay black na two-piece. Kinukulong ni Mario ng yakap at pinapasadahan ng halik ang labi. Narinig ko ang pagsinghap ng babae. Ganito ba sila? Mahilig ba ang mga lalaki sa ganitong intimasyon? Gusto nila ang katawan ng babae? Mario, please, the girl said. Halos gumuhit ang kuko sa batok at mas mataas pa sa akin. Nanggigilid ang aking luha at nilalamukos ng sobra ang aking puso. Lumamlam ang aking mata nang makitang dumapo ang tingin sa akin ni Mario. Nakatalikod ang babae habang siya ay nasa harap nito. Nakaharap siya sa direksyon ko. Hindi siya nagulat o anuman. Malamig lamang siya nakatingin sa akin. Unti-unti niyang tinawid ng distansya nila ng babae. Nakita ko kung paano niya kinabig ang batok ng babae. Nakita ko kung paano naglapat ang labi nila at naghahalikan sila sa aking harapan. Bumagsak ang aking luha sa hindi malamang dahilan. Tumatak sa aking isipan ang aking nakita. 1 linggo na rin na nakararaan nang hindi na ako pumupunta sa mansyon ng mga merkado. Busy rin naman ako ngayon sa pag-aani ng mangga sa umaga. Kung hapon natutulog ako ng 2 oras at pagka 4:00 ng hapon, nagsisimula na rin naman akong gumawa ng bracelet na may beads. Hindi na rin iyon yari sa Shell kasi hindi na ako pumupunta sa tabing dagat dahil malapit iyon sa mansyon. Iniiwasan ko nang mapalapit doon. Palagi na lang kasing may nangyayari sa akin. Una, nawala ang first kiss ko. Pangalawa, nanikip ang dibdib ko na makitang may hinahalikan na iba si Mario o baka dahil nabigla lang ako kaya ganon. Naligo ako at nag-ayos.
Umupo sa aking sariling kama at kinuha sa ilalim ng kutsyon ang naipon kong pera na nakapaloob sa malaking pitaka. Nagsimula ako magbilang at nalamang 800 pesos iyon. 550 pesos ang uniform sa spa-aralan. Meron pa akong 250 nito. Kasya na siguro ito sa school supplies. Sabi ko sa sarili at nagsuklay na. Buong anihan yan lang ang naipon ko kasi minsan bumibili rin kami ng konting groceries ni Lola. Nagsuot ako ng kulay brown na bestida at hinayaan ng medyo basa na buhok na nakalugay. Kinuha ko ang bayong sa kusina at nagpaalam kay Lola. Lola, pupunta po ako ng bayan. Bibili ako ng school supplies. Maghapon na si Karen. Pero pwede mo naman yan ipagpabukas. Umiling ako kay Lola. Lola, hindi ba may kasabihan tayo? Kung pwede mo naman gawin ngayon, bakit hindi? Tsaka tapos na ako sa bracelet, Lola. May kinuha ito sa bulsa at ibinigay sa akin na 200. Idagdag mo yan sa pera mo. Kinuha ko yon. Sige Lola, bibili akong ulam at gamot ni Lolo. Hindi, sabi ko idagdag mo. Sakto na ito Lola. Next week pa naman yung pasukan. Makakapag-ani pa tayo ng mangga. Nako, ikaw na bata ka, ang bait mo talaga. Sige, lumakad ka na at gagabihin ka pa. Opo Lola. Tinaha ko ang mabatong lupa na daanan at minsan ay may putik pa. Hindi maiwasan na malagyan ng putik ang aking tsinelas. Sa bayan ay hindi na pahirapan dahil semento na ang daan. Grabe yung pawis ko dahil sa paglalakad. Sobra ako nasiyahan na makabili ng notebook na 5 piraso. Pumili na ako ng 2 ballpen at 1 papel. Dahil nga 250 lang yung budget ko, iyon na lang ang inuna ko. Sa isdaan, pumili rin ako ng praskong isda. May nakita akong bangus. Manong, magkano po ang kilo ng bangus? Tinanong ko ang nagbabantay na balbasaradong lalaki. Libre na, basta pahingi ng number mo. Kumindat pa ito sa akin. Hala, ganun lang. Sige, number 29, birthday ko yun kuya. Napatigil ang lalaki at napakamot sa ulo. Putek, saan ba galing ng planeta to? Maganda sana pero ang slow. Bulong-bulong nito. Po, ano po yun kuya? Wala. Asan ang isda ko kuya? Nagbigay na ako ng numero ko. Napakurap-kurap ako dito. Nang magalit ito. Hindi yun numero. Pero yun yung sabi nyo eh. Tsaka ibinigay ko na sa inyo. Ang daya nyo pala. Baka pati yung kiluhan nyo madaya rin. O siya, ayan. 1 kilo na yan. Huwag ka na ulit dumaan dito ha. Para napipilitan na nagbigay ito sa akin ng 1 kilong bangus. Siya itong nagsabi eh. Binigay ko naman yung numero ko. Bakit nagalit? Masaya akong umuwi sa baryo namin dahil nga natagalan sa palengke. Ginabi ako sa pag-uwi. Nakalubog na ang araw nang nasa lubak-lubak na daan ako. Mabuti na lang may posting nakailaw kaya nakikita ko pa yung daan. Sobrang tahimik at kuliglig lang ang aking naririnig. May tricycle na biglang huminto sa aking gilid. Si Mang Damian pala. Uuwi ka na Karen? Sakay na. Ngumiti ako at tumango. Salamat Mang Damian, nakakapagod maglakad. Singhap ko at pumasok sa tricycle. Rinig na rinig ko yung kuliglig at ingay ng dahon ng mga puno nagbabanggaan. Dahil sa marahas na hangin, tila uulan pa yata. Kinabahan ako nang tiningnan ang daan na walang ilaw. Puro matalahib na punong kahoy sa gilid at naghahaba ang damo. Manong Damian, di ba hindi ito yung daan? Kinabahan ako nang hindi ito kumibo at diretso ang tingin sa unahan. Hanggang sa nilikupan ito sa madilim na parte sa tubuhan. Alam ko ang nararamdaman ko. Kapag kinakabahan at natatakot, alam kong hindi maganda ang sitwasyon. Manong, ibabahan niyo ako. Uminit ang aking mata pero nanlamig ang katawan dahil sa kaba. Tumahimik ka. Noon pa ako sinanggigigil eh. Mabuti nakita kitang mag-isa. Tila naging demonyo ang boses nito. Malayo na ang mukha sa Mang Damian na nakilala ko noon. Pumikit ako ng mariin at inagaw ang manibela ng tricycle. Pilit inaabot ang preno para huminto. Ano bang bata ka? Mababangga tayo. Sigaw nito nang gumewang ang tricycle. Itigil niyo Manong. Ang sama niyo. Isusumbong ko kayo. Sigaw ko rito. Pero nakatikim ako ng sampal. Tumagilid ang aking mukha at nakaramdam ang metal na likido na umaagos mula sa aking bibig. Magsusumbong ka kung mabubuhay ka pa. Humagulhol ako kahit mabilis ang pagtakbo ng tricycle. Hindi ako nagdalawang isip na tumalon para makalabas sa tricycle. Isang bagsak ng katawan ko sa mabutong daan at maputik. Naramdaman ko agad ang sakit at pagtama ng siko sa bato. Hinawakan ko iyon at tiningnan ang tricycle na huminto. Bumaba doon si Mang Doming at tinakbo ako. Tulong! Sigaw ko at mabilis na tumakbo. Hindi ko na naramdaman na humihinga at tumitibok ang puso ko. Bumalik ka!
Papatayin kita. Napatakip ako sa tenga ng dumiretso ang boses nito sa malademonyong paraan. Tulong! Tulungan niyo ako! I cried. Kahit masakit ang katawan, pinilit kong makatakbo ng mabilis. Papaliko na sana ako sa nilikuan namin kanina nang hinablot nito ang aking buhok at hinila. Bumagsak ako sa maputik na lupa at agad niya akong dinaganan. Huwag Mang Damian, pagmamakaawa ko nang walang sabi nitong hinalikan ako sa leeg. Ang bango mo? Huwag po, titikman kitang bata ka. Ang sarap. Biglang bumulagta ito sa sahig. Agad akong bumangon at inayos ang strap ng aking bestida na napigtas na pala. Punong-puno ng putik ang aking katawan at may mga dugo ako sa kabilang tuhod. Nagtakip ako ng tenga at pumikit ng mariin. Dahil sa sobrang takot, hindi ko na alam ang gagawin kundi ang umiyak sa pighati at sobrang takot. Ramdam na ramdam ang panginginig ng kalamnan. Sa kabila ng pag-iyak, kita ko na may ilaw na nanggagaling sa dalawang kotse. Ang pagsigaw na walang hiyang Mang Damian na tama na ang pag-impit nito sa akin. Isang mura sa isang pamilyar na boses ang aking narinig. Ingay ng mga boses na tingin ko ay pulis. Yapak ng sapatos ang aking narinig. May tumabi sa akin at hinawakan ako sa buhok. Huwag, pakiusap. Iyak ko at nanatiling nakinginig. Isang mura pa ang narinig ko. Hindi makaangat ng tingin dahil takot sa lahat. Si Mario to, he growled huskily. Natahimik ako sa iyak at unti-unting inangat ang tingin. Nanginig ang aking labi at mas dumami ang luha. Lumuwag ang sumisikip na dibdib at nawala ang takot. Umigting ang panga nito at nakita kong may dugo ang kamao. Inangat ko ang kamay para hawakan ang kanyang mukha. Pero sa sakit ng katawan, ang panginginig hindi ko magawa. Nanatili yun sa ere pero siya na umabot ng kamay at dinala sa kanyang mukha. Let's go. Aniya at sinikap ako sa lupa. Hindi ininda ang putik at dugo sa aking katawan. Naramdaman ko ang kaginhawaan sa kanyang bisig. Binaon ko pa ang mukha sa kanyang dibdib. Uuwi ako, nag-aalala si Lola. Natigil ang sasabihin ng dumampi ang labi nito sa aking noo. Ako nang bahala. Matulog ka muna. Ramdam ko ang kontrol na galit sa kanyang boses. At panginginig ng kamay nito. Tila galit pa rin sa isang bagay at gustong magwala. Sa pagkakaligtas sa isang kapahamakan, ano nga ba naghihintay sa panibagong kwento ng pag-ibigan at pagkakakilala ni Mario at ng dalagang si Karen? Yan ang ating aalamin sa pagpapatuloy ng ating kwento bukas sa ganito ring oras. Shout out sa lahat nating masugid na taga-subaybay. Maraming salamat po sa patuloy ninyong pagsama sa amin sa kwentong ito. Hanggang sa muli, mag-ingat po tayong lahat.